Hello mga kabukid, sa magandang araw sa inyong lahat. So ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo kung paano ako mag-mix ng pagkain sa ating mga alaga. So dati pinakita ko sa inyo kung ano ang aking mga ginagamit. So ngayon, paano naman ako mag-mix? Disclaimer lang mga kabukid, ito ay base lamang sa aking diskarte. Depende na lang sa inyo kung gagayahin nyo o hindi. Kasi itong akin para lamang makatipid tayo dahil sa sobrang mahal talaga ng mga commercial feeds ngayon. So halina kayo mga kabukid, ipapakita ko na sa inyo kung ano aking ginagawang diskarte. Tara na, let's go. So ito na mga kabukid, at meron din tayo itong timbangan. Pasensya na kayo sa aking timbangan, madumi kasi luma na, pero at least gumagana pa naman siya. At ito yung aking ginagawa. Since yung ating mga alaga, ayun, 20 piraso sila mahigit, kasama na yung mga tandang. So kumukonsumo sila ng 2 kilo araw-araw. So ganito lang ang aking ginagawa na yung ratio ng ating yung aking pagkain. Ito. So sa unang umaga na pagkain mga kabukid, 1 kilo. So yan, nagkikilo lang ako ng kalahati ng darak. Kasi ito yung mura. Kaya ito yung mas marami. Tapos ito yung commercial feeds, kasi ito yung mahal. Halos umabot na ng 50 kilo yung 1 kilo. 1/4 lang. Yan, 1/4. Tapos yung crack corn, ito 1/4 din. Oh yan. Ganyan mga kabukid. Ito na yung ating pagkain sa ating mga alaga na mga inahin. Iba naman doon sa kabila, yung mga marami talaga. Doon umuubos sila ng halos 3 kilo at kalahati sa isang araw. So iba naman yung ratio doon. Ito naman yung ginagamit ko doon sa kabila. Ito yung Galimax 2 Plus saka BC. Pero doon sa kabila kasi halo-halo sila. So pero mas marami yung mga palaki natin sisiyo, kaya ito yung ginagamit ko, hindi yung pang inahin. So tulad ng ginagamit na, tulad pala yan, 1/4 lang nito. Yan. Saka 1/4 nito kasi mahal talaga to, kasama itong BC. Yan, 1/4 din. At meron din akong ganito mga kabukid, oh. Si maliit pa naman yung nandun. Ito, bigas. Ang sarap pa naman itong pang saing mga kabukid. Sinsya na kayo mga kabukid, ha? Wala kasi akong tagahawak ng cellphone. Ito. So ito yung ginamit ko kasi hindi siya masyadong malaki. Kasi yung kabila, palaking sisiyo pa lamang sila para mabilis man silang matunawan. So yan, 1/4 din. Yan, 1/4 na. So nakakuha tayo ng 3/4. Tapos yung darak naman 1 kilo. So ganito ka marami yung darak na ginagamit ko mga kabukid, halos 50% o 60%. Kasi ito yung mura. Dito sa amin 22 pesos lamang ang kilo. Pero dilaw yung ginagamit ko. Pero minsan talaga nauubusan ng ganito, puti yung ginagamit ko minsan. So yan, 1 kilo na. So ito yung ating pagkain doon sa kabila mga kabukid. So yan. Ito sa kabila wet feeding. So dito sa mga inahin dry. Minsan wet feeding. Depende sa gana ng ating mga inahin mga kabukid, kasi minsan ayaw nila ng wet. Kaya minsan nag dry feeding ako. So, halina kayo mga kabukid, pakainin na natin yung ating mga native chicken.
ng mga inahin. Ito na yung ating pagkain. No? Tara na, let's go. So yan mga kabukid. Ito na yung ating mga native chicken na mga inahin. So yung ating tandang pala dito mga kabukid, dalawa na lang yung natira. Kasi yung dalawa nating tandang nag-away silang dalawa kasi nakawala yung isa. Kaya yun, nadali yung dalawa, niluto na lang. So yan ako, titignan nyo mga kabukid, yung ating mga inahin. Mag-aana rin silang kumain kahit ganun lang ating patuka, yung pagkain natin sa kanila. Pero yung ating mga alaga mga kabukid, hindi naman ito masilan sa mga pagkain kasi native chicken lang naman, native chicken ito sila. Hindi naman ito heritage. Kaya kahit ganyan yung pagkain sa kanila, yung mga katawan nila okay naman. Matataba rin sila. At mabigat naman yung kanilang timbang. Itong aking mga alaga dito mga kabukid, yung mga native chicken, hindi pa pala ako gumagamit dito ng vaccine. Kasi hindi ko pa sinubukan. Kunti pa lang naman sila. So sayang din yung ating gagamitin na vaccine pag kunti lang yung paggamitan natin. At ito na pala yung mga kabukid, yung ating papisa noong September, August. So magdadalawang buwan yan ngayong katapusan ng October. Yan ang bilis nilang lumaki. So integrato na yung ginagamit ko na pagkain sa kanila. So ito pala yung mga sisiw nung nag try ako na magbalot ng itlog tapos ilagay sa refrigerator. So yan lang yung nag-hatch. So hindi successful yung ginawa ko. Kaya ngayon bumalik na naman ako sa dati kong diskarte sa pagkukulikta ng itlog. So yan ating mga, hindi naman nila mauubos yan agad mga kabukid yung kanilang pagkain. Balik-balikan lang nila yan hanggang tanghali. So may isa pa nakalabas. Ayaw pa naman magpakuha kasi masyadong mailap. Ito naman yung sa kabila mga kabukid. With feeding tayo sa kabila. Bali 1 kilo to. 1 kilo kalahati. 1 kilo at 3/4. So mamayang hapon ganun din. Ganito karami yung pagkain natin sa kanila. So ito talaga ang darak talaga yung pinakaya natin dito para makatipid. So yan lang mga kabukid, haluin na natin. Yan o. So ganyan lang yung tsura. Naibigay na natin. So ayan mga kabukid, yung nasa gilid, nag-umpukan na naman sila dun kasi gutom na sila. So ganyan yung ginagawa ko mga kabukid. Naghagis muna ako ng pagkain sa kabila kasi pag pumasok ka na hindi ka makadaan halos kasi talagang nandyan sila sa paa mo kaya ganyan yung ginagawa ko pag pumapasok ako. Kasi yung ating yung mga malalaking manok, yung kulay puti, di ba? Kung saan ka naglalagay ng pagkain, tumatakbo agad. Kaya baka maapakan natin. So yan, ganyan lang sila, di ba? Mag-aana din sila kumain mga kabukid, no? Kahit na darak yung ginagamit natin, yung marami, okay naman sila. Wala namang problema. Basta hindi lang maulan yung panahon. Saka mag-aana naman silang kumain. Ang pinakakuha lang talaga nito pag umuulan. Kasi talagang madumi sila. So tingnan nyo mga kabukid. Kaya yan,
magkakalayo yung mga pakainan nila. Kasi minsan itong mga maliliit talagang aawayin ng mga malalaki. So kailangan natin talagang gumawa ng division sa kanila. Tulad yung palagi kong sinasabi na kailangan talaga nating ihiwalay yung magsama-sama talaga yung magkakaedad para mabilis lang talaga silang lumaki. Kasi yan talaga yung napapansin ko sa kanila. So minsan yung tingnan yung ibang mga sisyo natin mga kabukid na palakihin, no? Mayroon palang kulay violet. So yan, tinutuka pala yan ng mga malalaki. Yan, minsan nasusugatan. Kaya yan, inisprayan ko na lamang ng gamot para mawala yung pagdugo. So yung 1 kilo at 3/4 mga kabukid, tamang tama lang sa kanila yan. Kasi binabasihan ko lang naman sila. Yung risyo ko sa pagkain sa kanila, binabasihan ko lang sa kung mayroon pa bang matitira na pagkain doon sa kanilang pakainan pagkatapos nilang kumain. Sa mapapansin mo naman, pag kulang talaga sila sa pagkain, manghihingi pa rin sila kahit tapos ka na magpakain. Pero sa akin, napansin ko hindi naman sila nanghihingi pagkatapos ko magbigay. Saglit na nila yung uubusin. Yan, o, ang tatakaw ng yung mga malalaki na manok, yung kulay puti, yan ang mga broiler natin, mga manok mga kabukid. At ito pa, may tatlo pa dito na kalabas. Yan, mga makukulit talaga ito mga kabukid. Minsan kasi itong net natin dito mga kabukid, nabubutas siya dahil mayroong mga alaga rin tayo dito mga aso, lalo yung mga tota, makukulit sila. Kinakagat nila yung net natin, yan, nabubutas. At yung ating mga palaking sisyo naman, doon pumapasok sa butas. O ayan, ganyan yung ginagawa natin palagi. Palaging nanguhuli doon sa labas. So hindi naman sila pumupunta sa malayo, nandyan lang sila sa gilid, kaso lang hindi na marunong pumasok. So yun mga kabukid, kung napapansin nyo mga kabukid, yung aking diskarte sa pagpakain ng ating mga alaga, yung ginagamit ko talagang tipid na tipid talaga. Tama sa risyo yung pakain, sakto yung dami, pero yung ginagamit ko kunti lang yung komersyal. Kasi dati nasubukan ko na rin na purong komersyal yung ginagamit ko, talagang malaki yung gastos. Kaya ito, naisipan ko na ganun yung ginawa kong diskarte. Pero base naman sa aking experience, napuna ko sa aking mga alaga, okay naman sila. So kung napansin nyo mga kabukid, yung ating mga pakainan ubos na. So yung aking mga pakain na sa kanila mga kabukid, meron naman yung halo ng mga vitamina. So hanggang dito lang mga kabukid, maraming salamat sa inyong lahat na nag-subscribe sa aking munting YouTube channel. So patuloy lang tayo sa buhay at enjoy lang palagi yung ating mga plano para hindi tayo mapagod. At palagi lang tayo manalig sa Panginoon. Kaya see you in my next video mga kabukid. Bye bye, happy farming sa inyong lahat.